Sa Kadide TV, sumama ka sa aking paglalakbay sa mga berdeng taniman, habang tuklasin natin ang kagandahan at kasiyahan ng paghahalaman. Kahit na ikaw ay pati kang naghahalaman o nagsisimula pa lamang, ang channel na ito ay para sa iyo. Sa bawat ito, ibabahagi ko ang mga tips, tala at pamamaraan para tulungan kang palaguin ang sarili mong maliit na paraiso, mula sa pagtatanim ng mga buto hanggang sa pag-aalaga ng mga bulaklak. Maglalim tayo sa mundo ng paghahalaman ng magkasama, at huwag kalimutang Magandang umaga sa inyo lahat mga kadedet, at welcome na naman kayo sa aking panibagong vlog. Ang oras natin ngayon ay alas 8:10 na po ng umaga, at araw tayo ng Sabado. Limot ko lang po kung anong petsa ngayon mga kadedet. Ngayong umaga mga kadedet, andito tayo sa ating taniman, at yun, tinamnan ulit natin ng panibago yung mga namatay na kamatis. Kaya ngayon inaasikaso natin, at napansin man natin yun ng kamatis, lumalago na sila, yun o. At lalagyan na nga natin siya ng abono. Meron naman tayong kasama dito, yun o, yung ating alaga. Laki, dito ka o, parito. Sinama ko mga kadidit dahil sa taas, pag lagi na sa taas naiipit, yung kapatid niya naipit na, kaya yun, sinama ko na lang dito. Ngayon mag-aabono muna tayo mga kadidit, kahit yung kamatis natin ay medyo arigluhin at masama-sama nga dahil ng sobrang ulan. Ang tanim po natin dati mga kadidit, nakita nyo naman isa tsalhati, ngayon natin lang tayo na isang rulyo, kaya inabunuhan na natin para gumanda na sila. Asan yung pangko natin? Yun o, ganyan ang ginagawa natin, naabunuhan natin mga kadidit. Yan, binubutasan natin, at dyan natin ilalagay mga kadidit ang ating abuno. Medyo naglambutin tayo dahil nasira nga yung tanim natin, kaya pati pagbablog natin napiktuhan, kaya dumalang yung ating vlog. Lalambot tayo sa ating tanim dahil nasira nga ng ulan. Ito mag 20 days na, ganyan pa yung style nila, tapos ang dami pa nang wala. Kaya kailangan itong natirang ito, alagaan natin para masambot natin yung ating nagastos. Hindi man masambot, kahit pa paano makakabawi-bawi tayo. At bali tat pa yung ating abunuhan. Mahaba lang yung isa, diretso doon sa dulo. Kala ko sabi ni paring Kautol kahapon mga kadidit, so pasyal daw siya dito, pero hanggang ngayon di mo lang dumarating. Kinukuha pa nga tayo mga kadidit ng ating pinsan para mag-abono sa kanya doon. Sabi ko, naku, ito muna sarili ng aking aadikhay. Liit to, lumaki pa kaya ito mga kadidit, ito sa palagay nyo. Pero abonohan din natin, sayang, lalaki pa siya. Pero liliit to.
Tapos ganito pa nangyayari sa iba. Walang dahon, nakain ng kagay-kay. Di ba? Isa, dalawa. Kita natin, dalawa na yung wala. Ganito muna ang ginagawa natin sa una. Pag mag-aabono, ganyan talaga ginagawa. Dapat butasan muna pa yung kamatis natin na hindi mamatay. Pero makikita nyo naman ang clearance natin, no? Kailangan talaga may clearance yung ating pag-aabono. Dahil pag walang clearance, pag sumingaw yung abono, sigurado patay yung kamatis natin. Tsaka yung pakikita ko sa inyo mga kadidit, yung mga presyo. Alan! Kailangan na rin matanda ng kamatis eh. Wala naman sila. Lito. Sabi ng matatanda, gagamatan ng dulong. Putol pa siya. Dali pa. Ano yan? Dami talaga maninira mga kadidit. Wala. Wala na naman. Merong gamatan ng dulong. Hindi natin siya, kawawa. Putol. Huwag na yan. Wala nang mangyayari dyan. So ayan, i-update ko na kayo sa kabiyak mga kadidit. At siyempre i-update ko na lang kay mamaya ulit pag yung malapit na natin matapos butasan. Ayan mga kadidit, at malapit na natin matapos butasan. At siyempre pagkatapos ng butasan, lalagyan na rin natin na abono. Dahil masama naman yung panahon at uulan na naman, tama-tama yung paglalagay natin ng abono na matutunaw si agad. Makikita naman natin mga kadidit na merong malago, merong maliit, merong patay. Pero hindi natin dapat tusukuan. Pag sinukuan natin, lalo tayo lugi. Kaya kahit pa paano, babawi natin yung kapital. Ganun lang ang pagtatanim mga kadidit, parang sugal. Pag hindi ka naman sumugal, wala rin mangyayari. Kaya yun, sumugal tayo, yan, ganyan nga nangyayari, parang natalo tayo. Pero may natitira pa naman. Sabi nila ating ibabawi kung makakabawi. Yan, natapos natin mga kadidit. At syempre, dito natin ito ilalagay. Kakailanganin pa rin natin dito dahil may pantanim pa nga tayo.
ating baka naman. Yan, may kumpay nga tayo kahapon at binigay na lang natin yung kumpay. Tara, kuhanin natin yung abono at lagyan natin siya ng abono. Abono asis. Pumunta na mangga. Aba, mangga, santol. Santol na matamis. Yun, di na katama. Paglimot na lang tayo. Yun o. Dami ng laglag mga kadidit. Linaw. Pakita-kita. Oo nga. Original yung ano mo eh. Yung lens mo eh. Diba rin dati? Iba ko yan ito. Hindi nagbabago. Marami nung pinagdaanan mo. Dami na. Nakailang palintong na kayo. So time check lang po tayo mga kadedit. Ang oras po natin ay alas 2 na po ng hapon. At yun, patigil nga kanina yung ating pag-aabuno dahil dumating nga dito si paring kautol. At yun, naayos yung kanyang power director dahil hindi nga siya makapag-produce. Kaya sinaman natin pataas. At nakapag-abuno naman tayo kanina, kaso minatira lang tayo, kaya tatapusin natin yan yun. Tara mga kadedit, tapos lang muna natin yung ating abunuhin. At siyempre alam nyo na, pagkatapos pakikita ko sa inyo yung gagawin natin kung anong gagawin sa ating inabunuhan. So yan mga kadedit, at tatapusin na nga natin yung ating abunuhan. At dito tayo simula kanina mga kadedit. Yan, natapos na natin to hanggang doon, ito, at ito na ang last mga kadedit. Dito tayo nakaabot kanina dahil tumaas nga kami. Sinama ko si paring kautol, nag-upload siya sa Ginhaw. Nakikita nyo yung mga butas na yan mga kadedit. Diyan natin nilalagay abono. Yun o. Dito naman
mapapansin nyo mga kadidit, meron na tayong takalantaka para pare-parehas sila. Ito, hindi sila nagkakahilian, lahat ganitong karami yung takal sa kanila. Kaya ngayon, diyan naman tayo dahil tapos na nga tayo dito sa kabila. Ready at malapit na nating matapos kunting kimot na tang abunuhin natin at matatapos na natin. Pagin muna natin itong kalat na to para hindi masamang tingnan dito. Alright, sa bakas mga kadidit, natapos natin siyang abunuhan at patayin siya nito. Gawin natin, pinakita tayo doon ating lipat dito mga kadidit. Tara. Yun o. Ito lang ang katapat niyan. Kailangan talaga dala yung lupa. Where are you now? Dito natin siya lilipat. Wala eh. Buno ba ito? Meron. Yun o. Okay. Tara. Ngayon, ipakikita ko naman sa inyo yung ating gagawin para hindi maapektuhan yung ating kamatis ng ating iniabuno. Yan mga kadidit, at ipakikita ko sa inyo ang ginagawa natin para hindi maapektuhan yung ating kamatis ng ating iniabuno. Ganito lang oh. Para diretso na rin mga kadidit ang gahok.
Ganun, no? Diba? Kasama ng gahok. Yan nagpapaganda sa ating kamatis. Yan, gahok. Ganun lang mga kadidit. Malakas makangalay ng kamay. Kaya meron naman tayo nito. Kaya na rin natin minsan ginagamit. Palitan sila. Yun, oh. Dami nang wala ah. Tulad niya, wala na ulit. Ang purpose natin mga kadidit, kaya tinatabunan natin pag umulan, yung kamatis natin ay hindi maabot ng singaw ng abono. Dahil pag naabot po yan mga kadidit, siguradong malalanta. Pag nalanta, siguradong patay na. Kaya kailangan natin sa tabunan. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Oh, maligayang pagdating sa Kadida TV. Sumama ka sa aking paglalakbay sa mga berdeng taniman, habang tuklasin natin ang kagandahan at kasiyahan ng paghahalaman. Kahit na ikaw ay patikang naghahalaman o nagsisimula pa lamang, ang channel na ito ay para sa iyo. Sa bawat ito, ibabahagi ko ang mga tip, tala at pamamaraan para tulungan kang palaguin ang sarili mong maliit na paraiso, mula sa pagtatanim ng mga buto hanggang sa pag-aalaga ng mga bulaklak. Maglalim tayo sa mundo ng paghahalaman ng magkasama, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa lingguhang inspirasyon at paglago. Mabuting paghahalaman, minsan ay ibinabahagi ko rin ang aking ibang gawain na pagkakarpintero, mula sa paggawa ng mga kustomisadong kasangkapan hanggang sa pag-aayos ng bahay na gawa sa kahoy o kawayan. Magtulungan tayong bumuo, lumikha at magbigay inspirasyon sa isa't isa sa napakagandang paglalakbay na ito ng pagkakarpintero. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iyong lingguhang bahagi ng paghahalaman o paggawa ng mga bagay na gawa sa kahoy. Marunong Diba mga kadidit, sabay na yung ating gahok. Ganun pag nag-aabuno. Para isang lakad na lang. Kailangan talaga palambutan natin yung puno ng kamatis para makapersis siya ng paglago. Ito po mga kadidit, pag yung tinalban na ng abono, saka natin makikita yung bilis ng paglago niya, paglaki niya. Pero sa ngayon, dahil kuwang pa nga sa ulan, kaya mahina siya lumaki. Over na sa ulan, hindi tumalbos. Pero ngayon pag tinalban ng abono yan,
sigurado tatalbos na yan. Bibilis na, lulusog na siya. Bibilis na yung paglaki. Lalo pat yan ito, napalambot na natin ang puno. Kailangan po talaga ito mga kadidit sa mga tanim natin. Kahit pa anong tanim natin, kailangan palalambutan natin yung puno nila. Para yung ugat ay maka siksik sa lupa. Makagala yung ugat. Dahil pag matigas po yan, mahihirap ang ugat yung ating tanim. Kaya kailangan palambutan. Si parang kautol ay dumiretso na uli sa kubo at uuwi nga rin siya bukas. Pumunta siya dito para abisahan ako na magsasama nga raw kami sa Kwan sa pagra-ride sa Quezon daw punta namin yun, para palitan daw kami dalawa sa pagmamaneho ng kanyang motor. Siyempre sasama naman tayo dahil sa sunod na buwan pa yun. Sigurado yung kamatis natin ay okay na to. Natalian na natin sigurado to. So, sa lahat mga farmers dyan, shout out. Yan, nakita nyo naman ang proseso ng ating kamatis. Dati pinakita sa inyo pagtatanim. Ngayon naman ang proseso ng pag-aabuno. Ngalay ng kamay natin mga kadidit, kaya yung isa naman yung ating gagamitin. Tara, yung taktak ulit yung gagamitin natin dahil ngalay na tayo. Time check lang po tayo mga kadidit. Ang oras natin ay alas 5:30 na po ng hapon at nandito pa rin tayo, patuloy pa rin tayo sa paggagahok natin mga kadidit. Dahil kailangan niya natin itong tabunan. Dahil kung hindi natin tinabunan at naulan po, patay yung kamatis natin. Dahil sisingawan siya ng abono. Kailangan natin siyang gahukan. Mukhang hindi pa natin matatapos mga kadidit. Dahil isang ito, isang plat na nga lang natitira, kaso ang pagkakahaba pa niya, no? Mula pa doon sa dulo hanggang doon sa kaduluhan. Try lang po natin mga kadidit yung matatapos pa natin ngayon. Pero kailangan natin tapusin, baka maulan. Nako, tapos tayo pag naulan. Kaya kahit gabi na, ipilit natin yan. Sabi nga nila, walang mahirap pag tinatrabaho. Lahat ng trabaho, kayang tapusin, basta wag lang natin tigilan. Kaya ganun ang gagawin natin mga kadidit. Hindi natin siya titigilan para matapos natin siya.
maliit oh. Kailangan natin yung gahukan. Daming damo ah. Dami natin linisin. Kailangan natin yung linisan para lalong gumanda yung kamatis natin. Dahil pag tinalo ng damo, naku po, hindi nalalago yung kamatis natin. Ouch, patay. Ayan, bali isang haba na po yung ating gagahukan mga kadidit. So ayan mga kadidit, sinubulan natin yung sabi sa inyong isang plat na pinakamahaba. Oh no, buyam. Ang damo. Kailangan talaga nito mga kadidit ng gahok dahil halos kulay isang buwang ulanan, matigas yung puno niya. Kailangan talambutin. Ngalay. So i-update nyo lang kayo mamaya mga kadidit pag yung malapit na natin siya matapos. Alright mga kadidit, at medyo dumidilim na rin nga, pero kukunti na rin yung ating gagahukan mula na lang dito hanggang doon sa dulong yun. Kaya pipilitin na natin siyang tapusin. Tulad na sabi ko sa inyo, lahat ng trabaho matatapos, huwag lang natin siya titigilan. Tulad niya nito, hindi natin tinitigilan kaya matatapos natin.
lang mga kadidit. Last 2 minutes mga kadidit. O, di ba? Sabi ko sa inyo, wag lang natin tigilan, matatapos din yan. Kaya ngayon, matapos na natin siya. Gahukan at abunuhan. Sunod naman dyan mga kadidit. Ito naman, lilinisin naman natin yan. Tatasdasin natin ang asada or asarol. Tulad ng mga damong to, tatanggalin natin yan. At ating ilalagay sa gilid, dito sa gilid na to para mawala yung damo dito sa gitna. So dahil medyo hapon na rin yan mga kadidit, so uwi muna natin ng bahay para magpahinga na tayo. At i-update na lang ulit kayo sa mga susunod pa natin gagawin dito sa ating kamatisan. So gusto ko lang po yung set out ang Team Kahon at sina Sir Arturo Jornacion at sa kanyang butihing may bahay at kina Sir Jerome Sardoma, kina Mario at sa lahat po na sponsor ng Team Kapanalig, kina Ma'am Sanggumay. May galab shoutout po sa inyo. Sana palagi kayo mag-iingat dyan. So ayan mga kamatis, dito muna kayo at uuwi muna yung inyong amo. Sana magpakaganda kayo. Bye-bye sa inyo mga kamatis. Bukas na ulit tayo magkita-kita. Pero okay na naman yung iba mga kadidit, medyo malagbo na sila. Yung iba lang talagang maliliit pa. Dahil medyo mahaba-haba na mga kadidit yung ating simpleng vlog ngayong araw, kaya dito ko muna tinatapos. Maraming salamat at nakaabot kayo sa dulo ng aking video at gusto kong pasalamatan na suporta sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscriber, ganun din po sa ating OFW at lalong hit sa hindi po nag-escape na mga ads sa silent viewers po natin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At sana sa man sulok ng mundo kayo naroon, palagi kayong mag-iingat. God bless you po. Bye bye.